Hello guys! Hello! Para to sa lahat ng mga Gemini. Gemini, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading. Pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Gemini. Okay. First card mo, Gemini, dance. Bakit kailangan mong sumayaw? Okay. Okay. For the month of May and June, sa buwan ng Mayo, maraming rason para maging masaya ka, para mag-celebrate. This dance is a dance card, symbolizes about celebration siya. So, move your body to music. Sinasabi ng bara sa'yo dito na mapapasayaw ka talaga sa buwan ng Mayo and Hunyo dahil sa mga samot-saring okasyon, selebrasyon, or pwedeng mga rason para mag-celebrate ka. Okay? So, dance with the rhythm of life. So, sinasabi, sayawan mo daw kung ano yung takbo ng mundo sa ngayon. Ganon talagang buhay. Okay? Kung ano yung music, ganon din yung sayaw natin. Parang sinasabi dito na let go, let God, let it flow. Follow the rhythm of life. Manifest your dreams through dance. Wow! So, dito sinasabi ng barahan na i-manifest mo daw yung dreams sa pamamagitan ng pagsayaw. So, yung dance naman is all about happiness siya, celebration. So, sinasabi na be positive. Kaya kailangan mong maging positive, kailangan mong maging masaya lang all the time. Or kinakailangan mong hanapin yung peace, happiness, and less stress. Okay? Okay. Okay, so 9 of Swords and then Queen of Rods. Dito sinasabi ng barahang to, Gemini, na if you are experiencing stagnation, restrictions, imprisonment, or anything na toxic siya, or medyo negative, sinasabi ng barahan na ang unexpected na posibleng mangyari sa iyo ngayong May and June is yung makalaya ka. So, pwedeng may kapamilya ka na nakakulong, or naka-jail talaga siya. It's either physical jail, talagang totoong jail, or pwedeng nakakulong siya sa relationship niya. Pwedeng in a relationship siya sa toxic na relationship na tao, silosa, mapanghinala, yung parang ganon, sobrang toxic na, parang sinasakal ka na. Dito sinasabi, Gemini, na posibleng makaalis ka na sa ganyang klaseng relasyon. Okay, next card natin is Queen of Swords and then 8 of Pentacles. So, may Gemini dito na nakafocus siya sa pagtatrabaho. Kung may trabaho siya, ang gagawin niya lang this month of May and June is trabaho lang talaga. Sobrang focus siya sa ginagawa niya. Wala siyang sasayangin na oras, na panahon, na pagkakataon. Magtatrabaho lang talaga siya. And yung iba din sa inyo dito, yung iba, yung Gemini, from May and June, ang pinaka-focus niya is mag-apply ng trabaho. Yun yung nakikita natin dito. Yung focus niya is maghanap ng trabaho, mag-apply ng trabaho. Okay, Ace of Pentacles, Strength, and then Wheel of Fortune. So, these three cards, sinasabi ng baraha mo na yung Ace of Pentacles and Strength, sinasabi sa'yo na sa usaping pera, maraming magbabago sa buhay mo sa usaping pera. Ibig sabihin, yung financial mo magiging sobrang strong. Ibig sabihin, maraming chance or opportunities na papasok sa buhay mo, lalo na sa usaping salapi. Maraming magbubukas ng opportunities. So, pwedeng maraming hiring ngayon sa company na gusto mong puntahan or trabahuan. And yung Wheel of Fortune dito ay nagsasabi sa atin na kailangan nating maging malakas, kailangan nating maging strong, kasi maraming magbabago sa buhay natin. 'Di ba? Like for example, ang tagal mong unemployed, tapos biglang may mag-o-offer sa'yo ng trabaho. Yung trabaho na ito, syempre, first time mo siguro magtrabaho or matagal kang natenga, 'di ba? Na bakante. So, medyo maninibago ka. So, kinakailangan mo talagang maging strong and courageous dito na huwag kang kumbaga, mag-give up agad-agad sa konting hamon na ibibigay sa'yo.
Dito sinasabi ng baraha na anuman daw na contract o documents or offer, good karma siya. Kasi ito karmic blessings, karmic contract. So if ever may mag-offer sa'yo, Gemini, ng trabaho o kay kontrata, sinasabi ng baraha na tanggapin mo. Grab the opportunity para hindi ka magsisi sa bandang huli. Okay? So i-grab natin, Gemini, lahat ng opportunities na yan. Sa relationship, ganun din. May gustong makipagbalikan sa'yo. May gustong pumasok sa relationship mo kahit may asawa ka na or may girlfriend, boyfriend. Wow! So, nakikita ko sa'yo dito na for the month of May and June, maraming, kumbaga, good news na darating sa'yo in terms of intimate relationship or in terms of family. Pwedeng yung isa sa member ng family mo, kapatid mo, or magulang mo, pinsan, posibleng na-promote sila sa mas mataas na posisyon sa trabaho, pwedeng pupunta sila sa ibang bansa, or posibleng nakalaya na sila sa, halimbawa sa jail, or pwedeng nakalaya na sila sa emotional problems, or posibleng nakalaya na sila sa mga stagnation na pinagdadaanan nila. Yun nga sinasabi ko sa'yo dito. Okay? Okay, Ace of Cups, yun. Isang napakasayang occasion, napakasayang pagkakataon ang posibleng darating sa'yo ngayong buwan na to. But be careful kasi maraming, kumbaga, tao dyan sa paligid mo na hindi masaya sa kung ano yung nagbibigay saya sa'yo. So, maging careful ka sa mga taong pwedeng pagkatiwalaan mo ng mga kwento, lalo na yung mga plano mo. Kasi itong Empress na to is all about plans. Planong mag-asawa, planong magka-baby, planong magnegosyo, planong mag-apply ng trabaho, planong mag-diet, planong mag-abroad, planong kung anong plano mo. Be careful kasi hindi lahat ng tao na naandyan sa paligid mo ay pwede mong balitaan kung ano yung mga plano mo. Kasi sa panahon ngayon, uso yung evil eye. Pwedeng yung evil eye niya yung mga plano mo or pwedeng, diba, sirain niya yung discarding mo. Okay, so last two cards natin is 4 of Wands and then 9 of Pentacles. So, yun na nga. Gemini, sinasabi ng barahan na pwede yung iba sa inyo ay magsisimulang magpa-renovate ng bahay, magsimulang mag-ipon ng pera para sa pagpapatayo ng bahay, pagbili ng lupa. Yung iba naman sa inyo dyan ay posibleng bibili ng bahay, magpapakasal, or yung iba sa inyo dyan, mamamanifest niya yung financial needs niya, or financial manifestation niya. So, itong 9 of Pentacles, meron ditong Gemini na posibleng ibebenta niya yung bahay niya. Meron din ditong Gemini na parang bibili siya ng bahay. So, paki-comment sa comment section if you resonated. Kasi, ang nakikita ko dito, isang Gemini, ang sobrang magiging prosperous siya kasi makakahawak siya ng limpak-limpak na salapi, especially sa buwan ng June. Okay? Thank you guys for watching. Bye!